Hello mga ka-Agri! Welcome sa atong third episode sa AgriTalk. Again, ako si Doris Isabel Racho, makiguban kaninyo. Karong adlaw ani agihapon kita sa Point of Care Clinic. Kauban gihapon nato si Dr. Jefferson Ong. Hi Doc, maayong adlaw. Doc, kagahapon naghisgot kita kabahin sa health and wellness taliwala sa pandemya. Karon, mangutanan na pud mi Doc kabahin sa importance of good nutrition ilabi na sa panahon karon nga aduna tay pandemya. Salamat Miss Doris sa imo ang introduction ug salamat pod sa ato ang mga suking tigpaminaw. Ato ang paghisgutan karon ang nutrition, ang maayong hatag sa ato ang lawas sa mga sustansya o mga kinahanglan nato para maayo ang ato ang panglawas. So, musugod ta sa basic, no? Ang basic nutrition. So, musugod ta sa ato ang mga tulo ka itawag nato og macronutrients, no? So, ngano man ni sila, no? Macronutrients. There are three: carbohydrates, proteins, and fats. Okay? So, kining carbohydrates, okay, these are the primary fuel for cellular function. So, tanan nga mga function sa atong lawas, mugamit ni sila og carbohydrates. Kay mao ni siya ang maghatag sa enerhiya. Mao ni siya ang pinakasayon sa lawas nga iproseso nga para magamit niya, no, ang enerhiya gikan sa pagkaon. Mao po ni siya pinaka-importante nga sustansya or nutrient for the function of the brain and the muscles. So atong gamit sa utok ug ato ang paglihok puro ni mo gamit og carbohydrates, no? This is also a part of the building block, no, or building materials sa ato ang mga cells or kanang mga components sa ato ang lawas. Okay? The second group is proteins. Okay? Kaning proteins, mao gini siya ang main building material for cell structure, no? Sa kanang mga porma na gyud sa ato ang mga cells sa ato ang lawas, kaning protein o protina mao ni siya ang ato ang building blocks. Okay? So og sa construction pa na ang ato ang mga proteins mao ni ang atong materyales, no? Ang semento, ang kahoy, no, nga mo'y porma sa ato ang mga cells. Okay? Unya kani complex ni, no, mga protina dili pareha sa carbohydrates nga magpa-simple pa dong masimple para magamit, no, gikan sa mayon kag starch, no, kana atong gikaon nga kanon or kanang niluto, no. Ang luto nga gikaon nato starch niya kinahanglan na siya i-break down hantod mahimo siyang simple sugar kanang gitawag nato glucose. Mao na siya ang sugar nga naa sa ato ang dugo, mao na gigamit nga paghimo sa ato ang mga lihok, no. Kaning glucose mo ni siya fuel, no, ug kanang makina pa ta gasolina, okay, or krudo. Kaning protein mao ni siya ang building block, mao ni siya ang structure, ug sasakyanan pa na mao ni ang imo ang mga mao ni ang imo ang body, no. So mao ni ang kanang hatag og porma sa imuhang sakyanan, no, ug kana sa construction mao ni hatag og porma sa imong balay, no. So, protein. And then, they are also precise, no? Kanang protein, gigama na siya, asimbolon na siya sa ato ang mga cells para makahimo siya og specific nga function. Kay gawas sa structure, no, gawas sa pagporma ang imo ang proteins maupod ni siya ang ato ang mga hormones, mga enzymes o atong mga antibodies, no, kay resistensya sa atong lawas, proteins po na sila. Kaning ato ang mga enzymes mo breakdown sa atong gipangkaon o ang mga functions sa ato ang lawas, sa atong mga cells, protein po na ang no, ang nagbuhat ana. Nya kani atong mga hormones nga maoy nag-regulate sa mga functions sa atong mga organs,
proteins po na, no? So very important yun yung proteins, no, as far as function is concerned, no? The completeness of the essential amino acids. So kanang tawag nito amino acids mo ni sa pinaka-simple form mo ni siya asimbolon, no? Mo ni siya asimbolon sa mga cells sa atong lawas kay para mapurma ang protein nga iyang gikinahanglan. Okay? So, for example, una sa ato ang tiyan, ang may mga cells din nga mo gamit og amino acid iya nang ipangpurma antud mahimo na siyang enzyme nga kanang gitawag nato pepsin nga maoy mo breakdown sa mga ipangkaon nato nga protina ra pod, no? Kanang karne nga atong gikaon mo na siya mo breakdown. So kana siya is also a function of protein. So very important na siya nga ang atong gipangkaon nga protein sources kumpleto gyud sa atong gitawag og essential amino acids, no? Kay og magkulang gani na then dili ta ka-assemble sa protein nga kinahanglan sa atong lawas, dili ta maka-function og tarong, no? Okay. So the third group are fats, no? So kaning fats mo ni siya concentrated source of fuel for cells, no? Kung ang carbohydrates mo most ready source, no, mo na siya pinaka-ready, mo na siya pinakadali, kaning fats kinahanglan pa ni siya i-process. Pero mo ni siya concentrated form, mo ni siya mura og depot sa atong lawas, no? So importante ni siya ang imo pong fats, part po ni siya sa building material sa mga cells. Ug mo po ni siya mo carry sa mga vitamins, no, nga ipangkaon na to. So kangan nga fats dili na pasabot nga dili ta mukaon kay kana importante po na siya. Kadto mo to atong mga macronutrients. Kaya gikinahanglan ta sa macronutrients in large amounts, no? Daghan atong kanon, no? So ato ang carbohydrates daghan tag kanon, ang ato ang proteins daghan po tag kanon, ang fats daghan po tag kinahanglanon ana kay mao man na sila ang day to day nga magamit sa ato ang lawas. Pero there are also what we call micronutrients which we will need in small amounts, no? Small amounts, pero also equally important. Okay? So mo po ni siya ang micronutrients kitong kay daghan ni sila ma-overlook ni, no, dili nato mabantayan nga magkuwang, no. So mo ni ato ang mga micronutrients, ang vitamins ug mga minerals. Okay? So ang atong mga vitamins mo ni sila serve ug we call them catalyst, no? Nga itawag na tong catalyst nga maoy mo pakusog sa mga proseso sa kanang kuan sa lawas, no, sa atong mga chemical reactions sa atong lawas. So kaning mga vitamins importante po din sila sa production, no, essential in the production of energy from food. So sa ato pa ang gipangkaon nato nga mga carbohydrates, proteins ug fats kana sila kinahanglan po na sa atong mga vitamins kay para ma-process sila sa atong lawas. So kaning mga vitamins, they serve as catalysts, no, in the chemical processes of the body, and they are also needed for extraction, no, of amino acids, fatty acids, and also your glucose, no, from the macronutrient sources. And then tanan pong mga cells mo require gyud na sila og vitamins para mo function. Okay. So mga minerals, no, this is the second group of micronutrients. Minerals. Kani mga minerals are basic elements, no, sama sa iron, calcium, zinc, selenium, no, magnesium, manganese. These are basic elements nga gikinahanglan pud sa lawas kay para makakontinue siya sa iyahang mga special functions, no, building of special tissues, for example sa atong bukog nga dili gina pwede kung walay calcium, no, atong dugo dili mo function kung walay iron, no, ang ato ang mga immune system nato dili po naka-function og tarong kung walay zinc, no. So example ang atong calcium, no, calcium is the most abundant mineral in the body. Kay tanan tibok natong lawas kani ato ang bukog, no, magibukog.
Nya dagko man kini ato ang kuan space sa gi-occupy sa atong bukog, mo pud ni naghatag og kabug-at no sa atong lawas. So kaning bukog is composed mainly of calcium and protein matrix, no? So daghan gyud kay ng calcium. At upong dugo has a lot of iron. That's the second most abundant, no? Ang importante na to nga ipaghisgutan mo ni ang malnutrition. Okay. What is malnutrition? Kuwang, sobra, malnutrition, no? Whether masubra, makuwang, malnutrition, no? Ug naay mga nutrients nga kuwang kung dili bastante nga para dili sufficient ba nga mo function ang imong lawas ug tarong, mo na gitawag nato malnutrition. Kung nasubraan pod to the point nga masakit na ka sa sobra, no? For example, ang atong carbohydrates masubraan, daghan kayo glucose imong lawas, no? Unya dili na ma-process nga madaot na ang yang balance, mo na ang kanang resulta nga magkuanta, no? Insulin resistance, and then later on you will develop what is called diabetes mellitus, no? Okay. So, ang malnutrition, actually, we talk about silent malnutrition nowadays, no? Kay ang ang malnutrition sa una nga kanang magniwang gyud, nga kanang maghupong na gyud sa kuan bitaw sa kawalay protein, unya kanang na yung mo kuan na mamiyahok ng maayo, ang skin kanang kuan na kayo, no? Kanang dry na kayo. Karon nakikita ta nga na di po'y malnutrition ning mga sobrag kaon, no? Ang sobrag kaon, dagko kaayo, pero they are still malnourished. This is what we call silent nga malnutrition. It is widely prevalent in, actually it's a prevalent nga medical condition, and this type of malnutrition is na yung mga key micronutrients, no, nga deficient. Now, very important for the agriculture industry, no, is this principle that good nutrition begins at the source. Okay? So, when we say good nutrition begins at the source, this will require, number one is good farming practices. Second is healthy and stress-free livestock. Ngano man na, kaya stress ganin mo mga animals nga gipangkaon, you're also eating the stress hormones nga gi-release nila the whole time, no? So, ang kanailang mga unod, gadagko, pero they're full of your stress hormones, which will also affect us, no? Kay parihara ba na animal, kita pod napot tay pagka-animals, no? So, ang kanang gikaon nato mo affect din nato, no? Sa kuan. So, there's also the importance of clean water in farms and in areas where you grow your livestock and your farm produce, no? And then, of course, your well-balanced and supplied soil, no? So when I say supply, it's a supply of minerals and the key nutrients nga nasa atong soil. So that is for the agriculturists to discuss, no? Kay mo na importante the quality of the food that we are eating starts at the source. Now, I will just discuss very briefly about the Oriental principles, no? Kaning Oriental principles sa food choices, no? Kay nga naman atong 5 elements, kung naminaw mo sa atong istorya gahapon, yatay 5 elements, no? Ato lang i-emphasize ang unsay role sa pagkaon, no? Hibaw man ta nga na element of wood, na element of fire, the element of earth, the element of metal, and water. Okay, so sugod ta sa wood, ang wood na to is represented by 2 organs, no? The liver and the gallbladder. Okay, ang taste ani nga kuan atong hinumduman, liver and gallbladder, ang taste is sour, no? So ang atong food choices ani will lean towards unsay mga medyo aslog, no? So mo na sila mo strengthen sa function sa imo ang liver ug sa imong gallbladder. Okay? For the element of fire, you have another set of organs, no? But the most important is the heart. Okay? Now the heart
ang taste nga kuan na aning element is bitter, no? Bitterness. So kaniya itong mga palya, kaniya itong mga herbs nga mga medyo pait-pait, no? Napo na sila yung role, no? So there are benefits to some of the bitter nga mga pagkaon, no? So that benefits the heart. And then we have the element of earth, no? The element of the earth has another two organs, no? The spleen and the stomach. Okay? Unsa may taste nga naaani nga element? Sweet. Ang mga tamis, no? So mo na siya importante nga kanang kuan ato ang tan-awon nga kung medyo problematic ang ato ang spleen and stomach, no, sa ato ang digestion, kaning sweet is usually feeling, no, kana satisfying. Makakaon ka og tamis, murag malipay imong tiyan, malipay imo ang baba, no? So mao na siya ang kanang kuan, almost automatic gid na nga ang tamis is always pleasurable, no? The next element is your element of metal. So unsa man nga taste ang ang organs, no? Una, large intestine and the lungs. So mo na ni atong immune system. Unsa may taste sa pagkaon nga good for your immune system? Pungent, hang, may pagkahang, no? So kanang mga pungent tasting nga mga pagkaon, kani atong mga spices, no? Atong paminta, ato ang kanang turmeric, no? Na naman na siya hint of pungency. Pero mas pungent pa gyud ang luya, no? Kaning ahos, kaning mga onions, no? So the next element is the element of water. This is the last one, no? So the element of water is represented by the kidney and the urinary bladder. Kidney and urinary bladder. Now, if we're talking about kidney and urinary bladder, we are talking about salt. Okay? So salty. So kaning salt is very important. You know why? Because salt ato gid ang i-associate nga ay sige ka og asin kay madaot na imong kidney, no? Busawon ka, mukaon kay daghang salt. That is because kung pasubraan nimo ng asin, no, it draws water. It draws a lot of water into the asa siya, no? Asa ang salt. So it is also detrimental to have too much salt if you are prone to high blood pressure, for example. Kaya nga no, kung naakay daghang salt, ang salt mo stay pa sa imong blood dug kadyutay, no? Mo stay na siya din ha, iyang suyupon ang tubig, musaka ang imo ang blood volume, no? Mudaghan imong dugo in a way, no? Mudaghan ang volume sa imong dugo. At the same time, the salt also contains sodium. Sodium is an element, no, nga mo pakusog sa mga lihok sa imong mga muscles. Okay? So, ug mas mo-touch na siya sa mga parts sa imong kanang kuan, blood vessels nga na yung mga muscles, no? Manghugot na sila. Yung panghugot ana, syempre, no, murag hose ba nga hinay rag agas pero imo gani nang pisliton ang tumoy mukusog, no? Musirit. So, kana siya, that's a build up of pressure, no? So, if you increase the resistance, then you also increase the pressure. So mo na nga imong blood pressure musa ka kung magsige kag kaon og parat, dili na maayo nga pasubraan. Pero in small and in the right amounts, it keeps the balance of the function sa imo ang kidney. So dili po na siya pwede og wad-on gyud altogether, no? Okay, so kani siya nga chart nga ato ang ipakita. This is actually kuan ni siya, no? Kana na ay murag summary ni siya sa kato ang gisulti. So here we have a list of foods, no? For example, sugod ta diri sa element of wood again, no? So the taste is sour. So unsa may mga foods nga sour? So para sa iyo na to paano, no? Pickles, vinegar, o kana ganahantaan ng vinegar, no? So what is the type of food pud nga dili pud maayo para sa imo ang kuan, para sa imuhang wood element, no? So food caution is soft dairy, no? Kaning mga dairy products na to nga kaning like butter, no? This is not good for the liver or the element of the wood, no? So if you have, when you talk about fire, that's the next element, no? So ang ato ang
taste is unsa man? Bitter, no? Bitter. So unsa may mga food nga medyo bitter? So you have dandelion, greens, no? Kani mga vegetables. Usually they have a hint of bitterness man gyud na, no? Vegetables. Then you have romaine. You also have red bell peppers, you have parsley, alfalfa, apod ni sila, no? Kani mga pait-pait. Then bitter melon, sa man sa ato, palya, no? Bitter melon, and kale. Kaning kale is a type of greens gihapon nga medyo pait-pait, no? So unsa man nga mga fruits nga enriching to the element of fire, para lami-lami pod, okay ra po nang strawberries, raspberries, wa man ta ana dire, no? Tomato. Okay, you have tomatoes, you have cherries, beets, no? Nag-grow naman sila tag beets dire, and then red lentils. If you notice, no, this group of foods na akong i-mention karon is based on a color. Okay? Puwa, no? Red. Kani sila mga red are related to fire. Okay? Ganina, puro po to sila green. Okay? Related to wood. Then unsa may kontra aning fire nga element? Sugar, no? Anything that contains sugar. So you're allowed to eat a little, pero make sure nga they're only eaten in moderation. Kay nga no, madaot ang himuang kanang no, balance. Okay, so when you talk about the earth element, manay sunod na to, no? The earth element, you will find the taste here is sweet. Okay, sweet. Naturally sweet nga mga pagkaon, no? So when it comes to vegetables, we have here carrots, millet, no? Parsnip, squash. Sige ka na, kabasa. Naturally sweet. And then you have your apple, papaya, fig, some of the other foods, no? Because the color here is yellow. Daghan kita yellow. Corn, squash, sweet potato ka ng kamuti, no? And then you have pineapple, garbanzos, yellow, melon pod. Kaning kuha na to, food caution. Ayaw pa subrae. If you want to preserve the function of the earth element, ayaw pa subrae kaon og karne, meat, no? So i-counteract gini nimo. Mukaon kag meat, you eat also these other foods nga naaning element para mo counteract siya, no? May balance. It's all about balance. When we talk about Oriental medicine, it's all about balance, no? So dili kita mo ingon yan, laktod ayaw kaon. When you say don't eat, dili po nasakto, no? You have to eat a little of everything, and you have to balance. Kung imo ang constitution needs more of this particular group of foods, then mo imong kanon. But it doesn't mean that di mo kanon tong uban, no? So that is important to take note. You have to maintain a sense of balance. Okay, so for the next element, it's the metal element, no? Unsay taste aning metal element? Pungent, no? May pagka-hang, may kanang spicy, no? Yung tawag to spicy. So unsa may mga foods under ana? Garlic, scallion, onions, horseradish, so ginger, and turmeric. You can include turmeric, no, in that. So unsa may kontra aning metal element? Matud pa ani ako ang chart ingon eggs kuno, no? So di mo pwede pasubraan, no? If you'll notice kaning soft dairy, sugar, meat, eggs, cheese, these are very kanang popular, no? Mo ni siya madali-dali na to. Pero these are caution foods, no? So if you're talking about these elements, mo ni sila mga murag kontra. Okay. Now we have the final, which is the element of water. Okay, so you have the kidneys, no? Unsay taste ani niya? Salty. Okay, so salty foods. Unsa may naani? Seaweed, miso, no? Black sesame, buckwheat, adzuki bean, and then water chestnuts. Okay, so unsa may common ani nila? Darkness like color, no? Blue or black. Okay? Kaya mo man na siya ang color sa
water element, blue. So you have foods such as black beans, blueberries, blackberries, eggplant, wild rice, and then you have your purple potato. Unsa man yung purple potato? Pasabot sir niya ani ubi, no? Purple yam, purple potato. So, kana mo na ato ang food nga gusto nato kanon to give help to our water element, no? So unsa may food caution ani niyang group? Cheese, no? We know cheese is salty, pero we also want to be cautious because it's a dairy product and it is a highly concentrated nga protein source, no? Okay. So all in all, I think kani siya nga segment on nutrition would just like to enlighten how we can balance the way we eat, and of course mentioning all these food sources, we also need to be reminded that they have to come from good sources. Okay, good sources. From the source yun. Itong mga farms, itong mga farming practices, and all those kanang elements that we put into our soil and water. So, mo po din siya, no? Going back to our environmental wellness, no? Which will also translate to our wellness sa atong pagkaon. So, that ends this segment on nutrition. So, kato ang ipanghisgutan kahapon bahin sa health and wellness, no? Ang pagbalance sa ato ang physical, mental, and our emotional health, no? Ug ang atong hisgutan karon nga mao ang nutrition and basic nutrition and nutrition in the Oriental medicine point of view. Nang hinaot ko nga makatabang kini sa inyo ang pagbalanse sa inyong mga tagsa-tagsang mga kinabuhi sa pagpili sa sakto nga pagkaon ug ang pag-improve sa inyong day-to-day nga activities, including everything that will make your physical well-being better, your emotional balance, no? Ug ang most of all ang spiritual nga balanse sa kinabuhi, no? In atuanang parisan sa atong choices of food, which is also important, especially in this time nga gusto ta nga libsog yun ang ato ang panglawas kay ug ang depensa sa COVID mo ra gyud ni nga lighon ka, balanse ka kay ug maigo magani ka ani atong lawas andam nga mo depensa siyang kugalingon ug ang sakit malimitahan sa iyang pagkatag ug iyang pagka lala, no, sa ato ang health. So ang recovery time po nato mamubo, madali o di ta end up nga natin ang komunikasyon. So more gyud ang ato yung target when it comes to how these elements or how these wellness and nutrition will play a role in dealing with our times when we have pandemic of COVID-19. And overall health, beyond COVID-19, applicable yun gihapon yung mga prinsipyo. Dili nagbiyaan na to kay tuhod kay wala na tayong pandemya. No? Dili ta maghuwat sa sunod nga pandemya para magtinarong ta sa atuang health. Kaya tarong lang yun na atong panglawas, dili ta angay nga mga balaka, una ay mga sakit nga magtakod-takod. No? So, kani si Dr. Jefferson Ong, nagkakaroon kaninyo o mga health tips, mga continuing yung mga education on good health. Hinaot nga nakakapon ka mo sa mga sakto na mga ways nga magkuanta, no? Maligpunta sa itong lawas, sa itong emotions, o sa itong spiritual life. So, thank you very much. Okay. Thank you so much, Doc, sa imong paghatag kanamo sa mga inputs sukad makagahapon no on health and wellness and karon on good nutrition. Ug sa paghatag kanamo og higayon nga makauban namo for this AgriTalk. At ang hinasab ang laing episode ug mapuhon, maghisgot na sab kita kabahin sa organic agriculture. Stay tuned. Same time, same station.